Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Kapre, mamanugangin ni Chairman Gusting. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Oh, kayo pala, inay. Pumasok kayo. Ay. Oo. Si Doming. Pumunta na sa barangay hall. Tinawagan ni Tati kaninang umaga. Oo nga pala. Ay, siya na naman kasi ang gagawing OIC sa barangay. Bakit si inay? Pumunta ng Ilocos. Tinawagan siya ng kamag-anak niya doon. Importante daw. Umalis kaninang umaga. Ganun ba? Mabuti naman at pumunta na si Doming doon sa barangay hall. Sa bagay. Pero bakit si Doming pa ang gagawing OIC? Nandun naman yung mga elected kagawad. Ay, walang tiwalang tatay mo sa kanila. Baka pag alis daw niya, alam mo na. Kapag wala ng pusa, naglalaro na ang mga daga. Opo inay. Naiintindihan ko na ang ibig niyong sabihin. Matigas kasi ang ulo ng ibang mga kagawad. Hindi nila maalis-alis ang pagsusugal nila ng tong-its doon. Sa bagay, naiintindihan ko ang itay. Baka kasi gawin nilang pasugalan yung barangay office. Patay kang chairman ka. Tama ka dyan. Kaya si Doming ang naisipang gawing OIC habang wala siya. Ay, yung kape nyo palang barako, mayroon pa ba? Opo inay, marami pa. Tara, magkape muna tayo sa kusina. Nagtatampo si Kagawad Kidlat kasi hindi siya ang ginawang OIC ni Itay. Ganun? Ang sabi niya, dapat lang na siya ang ginawang OIC kasi siya ang #1 kagawad. Di ba bahala ang chairman kung sino ang itatalaga niya na maging OIC habang wala siya? Oo naman. Hindi porket ikaw ang #1 na kagawad, automatic na ikaw ang magiging OIC. Hindi ganun yun, Rosa. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan, di ba? Ano ba naman si Kagawad Kidlat? Hindi na siya makapaghintay kung kailan siya itatalaga na maging OIC. O kaya'y hintayin na lang sana ang susunod na halalan at tatakbo bilang barangay chairman. Sana. Pagkakataon na niya yan.
boboto ko din siya para mabigyan ng karangalan. Kung tatalunin niya ang Itay, o di maganda. Kung matalo, ayaw siya ng mga tao. Si tatay pa rin ang barangay chairman. Sa bagay, isa na lang ang natitirang termino ni Itay. May pagkakataon na si Kagawad Kidlat. Sana maghintay na lang siya. Mabuti at dumating ka, Dumeng. Alam mo na ang gusto kong mangyari. Alam mo na rin ang ayaw ko. Opo, chairman. Mahirap magpakatotoo. Pero gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Dapat lang. Pero sigurado ako na maraming umaasa na kagawad na sila ang magiging OIC. Lalo na't ganitong may pupuntahan kayo. Pabayaan mo lang sila. At wala silang magagawa kahit ano pang sabihin nila. Wala akong tiwala kasi sa kanila. Sa bagay, Ipakita pa nila sa akin na karapat-dapat at tapat sila sa kanilang tungkulin bago ko sila italaga na OIC ng barangay para makamit nila ang kanilang pangarap. sa bagay. Alam mo, Dumeng, walang karapatan na maging opisyal ang isang tao kung masama ang kanyang pag-uugali. Yung mga taong hindi makapaghintay. Kaya kahit anong marinig mo, huwag mong papansinin. Wala sa akin yan. Alam ko, kapag nakatalikod na ako, marami silang sinasabi laban sa akin. Pero pinagpapasensyahan ko lang sila. Opo, Itay. Pagpasensya nyo na lang. Siguro dyan sila masaya. Ay, pwedeng ganyan. Pero dapat, bago sila manghusga, tignan muna nila ang kanilang mga alam mo na ang ibig kong sabihin. Tinitignan nila kung saan tayo mahina. Lalo na kapag may ibabato sila sa inyo bilang chairman. Pagkatapos niyan, yun na ang pagkukwentuhan nila. Hayaan mo lang sila. May nagpetisyon yata na matanggal kayo sa pwesto bilang chairman. At anong rason, anong dahilan, bakit nila ako pinitisyonan na matanggal sa aking tungkulin bilang chairman? Baka hindi nyo na kaya. Sige, magpetisyon lang sila. Pero dapat may mabigat na dahilan para matanggal ako sa aking pwesto. Anong inaasahan nilang mangyari kung ganyan? Siyempre, gusto na nila kayong palitan. At yung nagsasabi niyan, siya ang papalit sa inyo. Ano? Sinwerte naman yan. Pero okay yan. Hayaan mo lang. Sa bagay, ako pa naman ang chairman. Hintayin na lang nila ang barangay eleksyon para patas ang laban. The best yan, Itay. Kung sino ang mananalo sa eleksyon, ibig sabihin, siya ang gusto ng mga tao. At kung sino man yan na manalo, siya ang karapat-dapat. Di ba, Chairman? Oo naman. Hindi sa binubuhat ko ang sarili kong bangko. Noon ako ang nanalo, kaya ako ang karapat-dapat hanggang sa eleksyon muli. Ay, ang akala nila madali ang pinapahawak sa akin na tungkulin ni Itay. Aba, mahirap to. Hindi ko naman ito pinangarap na palitan siya bilang chairman. Pero yan palagi ang sinasabi ng mga kontrabida. Ay, nako.
Buhay nga naman, oo. Hindi na maintindihan ng ugali ng ibang kabarangay kung minsan. Hindi lang sila mapagbigyan. Marami na silang sinasabi. Kapag nakatalikod ka na, ay nako, ang tao talaga kung minsan. Higa ko muna ang pagod ko sa likod. Habang hindi ko pa naiisip kung ano ang isusulat ko. Ang gusto ko sanang isulat ngayon ay ang tungkol sa fantasy story. Kung saan nanligaw ang isang kapre sa isang magandang dalaga sa kabukiran. Ay, talagang hindi ko na mapigilan. Inaantok na talaga ako. Ang swerte mo talaga, Rosa. Bakit mo naman nasabi yan, Joanna? Kasi, ang gwapo ng nanliligaw sa'yo na isang veterinaryo. Ano? Tumigil ka nga dyan? Ay, totoo naman, di ba? Kung liligawan ako noon, sasagutin ko siya kagad. Ano? Kaya lang, bakit hindi mo pa siya sinasagot? Ha? Akuan kasi. Sagutin mo na. Baka maunahan ka pa ng iba. Ikaw talaga ang dami mong alam. Ay, talaga. Ang mabuti pa, pumunta na tayo sa ilog. Labhan natin yung mga marunong damit ni Itay. Sige, halika na nga. Ang ganda-ganda dito sa bukid, ano? Presko ang hangin. Oo nga eh. Halika na, punta na tayo sa ilog. Ano yun? Joanna, bakit ka tumigil sa iyong paglalakad? May naamoy ako na. Ang baho? Amoy tabako. Wala namang ibang tao dito. Saan kayo pupunta, Rosa? Ay, Rosa! Huwag mo akong yakapin, Joanna. Ano ka ba? Saan nanggaling ang buses na yun? Saan ba? Anong sabi mo? Gaya ng nasabi namin sa inyo ni Joanna, may malaking tao sa taas ng malaking puno ng mabolo. Opo, ante. Sino naman yun? Higante, inay. Ano? Opo, inay. Malaking tao. At napakahaba ng kanyang tabako. Ano? Nakakatakot talaga. Ayoko nang dumaan doon. Ano kayang nilalang yun, inay? Kung gano'n, anak. Nagpakita na sa inyo yung sinasabi nilang kapre sa lugar na yon. Kapre? Oo. Malaking nilalang yun. Mahaba ang tabako niya na kasing haba ng kanyang braso. Ay, opo yata, ante. Ganito yata kahaba. Kasing haba nitong braso ko, oh. Pero ang nakapagtataka, alam niya ang pangalan ko. Ano? Ay, Ate Rosa, baka may gusto sa'yo yung higanting nilalang na yun. Yung kapre. Ano? Yan ang problema namin ngayon. Kapre? Oo, Kuya Doming. Baka may gusto siya kay Ate Rosa. Ano? Ay, patawarin nawa kayo. Kaya magpakasal na kayong dalawa, Kuya Doming. Para wala nang magagawa yung kapring yun. Tumigil ka, Joanna. Anong pakasal ang sinasabi mo dyan? Sagutin lang ako ni Rosa.
magpapakasal na kami kaagad. Kahit ilang simbahan pa. Hindi maalis-alis sa aking isip ang kapre na yun, Ate Rosa. Matulog ka na kasi. Hindi nga ako makatulog. Ipikit mo lang ang iyong mga mata. Makakatulog ka na niyan. Iniisip ko, paano kung may gusto nga sa'yo ang kapre na yun? Ano? Bakit ako? Hindi maghanap siya ng katulad niyang kapre. Joanna! Ang itay, narinig ka? Ang ingay mo kasi eh. Ate Rosa. Rosa, buksan niyo nga ang pinto. May sasabihin ako sa inyo. Opo, itay. Sandali lang po. Narinig kong lahat ang pinag-usapan niyo. Anong sabi mo, Joanna? Anong sinabi mo kay Duming makipag-asawa si Ate mo Rosa sa kanya? Opo. Nakakabuti na magpakasal na silang dalawa ni Ate Rosa at Kuya Duming kaysa yung asawahin siya ng kapre. Anong sinasabi mong kapre? Totoo po yun, Uncle. May kapre. At kurso na. Hindi po yata niya totoo ang si Ate sinasabi ni Joanna, itay. Walang kapre. Rosa. Meron kaya. Tumigil ka, Joanna. Uncle. Rosa, meron man o wala yung kapre na sinasabi ni Joanna, ayaw ko ang Duming na yon na mapapangasawa mo. May kilala ako. Pumunta sa harap ng bahay at may gusto siya sa'yo. Ano? Sino naman yun, itay? Pupunta dito bukas. Yun ang gusto ko para sa'yo. Gwapo na nga, mabait pa, at may malawak daw silang lupain. Ha? Pupunta siya dito bukas, kaya wag kang aalis para madatnan ka niya. Kabatch kita ng high school. Siguro, hindi mo na ako matandaan. Wow. Ang gwapo naman nito. Oo. Hindi na kita matandaan eh. Ako si Mr. Caps. Yan ang tawag nila sa akin. Pangit kasi ang pangalan ko. Pinaganda lang nila. Hindi kasi babagay sa aking kayamanan at ari-arian. Ha? Ang yabang naman nitong Mr. Cups na ito. Mr. Caps, excuse me. Ako na ang magsasabi na gusto ka ng aking anak. Ha? Tatay. Tumahimik ka. Maginhawa ang buhay mo sa kanya. Gwapo naman siya. Bakit? Ayaw mo sa kanya? Ha? Kung ganun, aasawain ko ng dalaga nyo? Ay, oo, sige na. Magpagkasal na kayo. Ate Rosa! Ate Rosa! Oh, bakit Jana? Ni Mr. Caps, nakita kong umakyat sa malaking puno. Yung puno kung saan natin nakita yung kapre. Ano? Kaibigan yata ni Mr. Caps yung kapre. Ano? Rosa, nasaan ang tatay mo? Nandyan siguro sa loob ng bahay, inay. Ang tatay mo talaga gumagawa ng kwento. Rosa, Joanna, pumasok na kayo sa bahay. Dalian nyo. Bakit? Basta, sige na. Huwag ka nang magtanong. Kausapin ko ang tatay mo. Sige na, pasok na. Jasuping. Kasama ko ang mga tanod ng barangay. O ano? Pupunta na ba kami? Tawagin ko muna si Tio mo Gusteng. Siya ang kasama niyong pupunta doon. Bakit? Ano bang problema nyo sa nanliligaw kay Rosa? Bakit?
May dala-dala kayong batota? Manggusting, Ay, Gusteng, Ah. gusto mong manugangin ang kapre na yon? Ay, Supeng, ano ba yung pinagsasabi mo? Yung nanggaling dito kahapon ang sinasabi ko. Yun bang sinasabi mo? Tumigil ka na. Ah, Sumama ka kila Duming at sa mga barangay tanod. Pababain niyo ang kapre. ano? Bakit nyo pinapakialaman ang kapre na yun? Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Bakit ba? Manggusting, pababain niyo muna ang kapre na yon. Saka kayo magsalita ng ganyan. Oh, sige na, Gusteng. Ah. Para makita mo, sumama ka kila Duming at sa mga barangay tanod. Pababain ninyo ang kapre na nandyan sa puno ng mabulo. Manood na lang tayo, Gusteng. Dito tayo sa likod. Ano ba? Sandali, di ka ah. Bumaba ka na dyan, Mr. Caps. Kung hindi, papasabugin namin ang punong yan. O kaya susunugin namin. Nakahanda ng pangsiga namin. May mga tuyong dahon na kami dito. Ah, ay, naku, maraming sangaan nakahanda sa kanilang, naku, bakit? Talagang kapre, oh, sabi ko sa iyo eh. Walang hiya kayo! Hindi ako kapre! Ah, Hindi ako kapre! busis ni Mr. Caps yun ah. Ayaw niyang bumaba, mga kasama. Simulan na nating pausukan ng mga sanga. Puso ko na natin! Ha? Umuusok na nga. Masusunog na si Mr. Caps. Paakit na ang usok, pataas na. Huwag! Huwag! Huwag niyo akong pasukan! Nako. Ano ka ngayon? Sinasabi ng kapre ka eh. Nakita mo na, Gusteng? Nakita mo na? Ha? Yan ba ang gusto mong manugang? Kapre? Huwag niyo akong pasukan! Huwag niyo akong pasukan! Oo. Kapri nga. Huwag niyo akong Kapre, mamanugangin ni Itay. Ay sus, kapre? Ngay. Ay, muntik nang mapangasawa ni Rosa. Ay, salamat. Panaginip lang pala. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!